Ipinaliwanag ni Maharlika Investment Corporation President and CEO Rafael Consing Jr. kung saan nagmumula ang pondo ng Maharlika Investment Fund na ginagamit din para sa iba't ibang proyekto sa bansa. Si Sujin Kim sa sentro ng Balita Live. Niya, ang Maharlika Investment Corporation ay ang state-run company na nangangasiwa sa 125 billion peso sovereign wealth fund ng bansa. Nitong 2024, nakatanggap ang Maharlika Investment Corporation ng 22.2 billion peso budget mula sa pamahalaan para sa mga proyektong pamumuhunan nito. Dahil estratehiya ng Maharlika Investment Corporation, una ay ang anyayahan ng mga foreign at domestic manufacturers na magtayo ng mga pasilidad sa sektor ng agrikultura at enerhiya. At ikalawa, mamuhunan sa mga infrastructure projects tulad ng mga toll roads, tulay at paliparan para mapalakas ang turismo sa bansa. Binuo po yan ng gobyerno para makapag-invest. Dalawa po yung kanyang objective. No? Una ay, of course, magkaroon ng return of capital. Pero ikalawa is to be able to push yung sinasabi nating social economic development goals. Pinaliwanag ni Consing na ang MIC ay tumatakbo bilang isang private equity kung saan ang pamumuhunan ay ginagawa direkta sa mga kumpanya at hindi sa mga stock at foreign market. Tayo po, ang investment po ng MIC, ang tinatawag nila more enabler at catalytic na kung saan pinapasok po natin yung mga industriya at sektor na hindi sa pinapasukan ng mga private sector. Dati nang tinanong si Budget and Management Secretary Mina Pangandaman tungkol sa pinagmulan ng pondo para sa budget ng MIC. At sabi naman ni Secretary Mina, ang pera ay nagmumula mismo sa kinikita ng Maharlika Investment Corporation o ng kumpanya, katulad ng interest income at dividends. Ngayong unang quarter din ng taon, lumagda sa isang Memorandum of Understanding ang Maharlika Investment Corporation, Palawan Electric Cooperative at National Electrification Administration para mapailawan ang mga off-grid o rural areas sa Palawan. Para mapatatag ang Palawan Grid bilang preparasyon na rin sa pagiging interconnected nito sa national grid. Patuloy na isinusulong ng MIC ang mandato nitong makamit ang optimal rate of return para sa pamahalaan at sambayan ng Pilipino. Kuryente ang unang-unang kinakailangan ng lugar para lumaki. Kung titignan po natin, ang makakapagpababa po ng presyo ng kuryente ay tinatawag nating renewable power. At doon po tayo magpo-concentrate. Plano rin ng Maharlika Investment Corporation na bumuo ng mahigit kumulang 2 milyong ektarya ng idle government land para maging agro-industrial states. Samantala, ayon kay Consing, sa pag-aaral ng Maybank, may 2.1 times na multiplier impact ang Maharlika Investment Corporation. Ibig sabihin nito, sa kada piso na pamumuhunan ng MIC, may 2.10 pesos na return. To help support, sustain the high government or economic growth ng Pilipinas. Ikalawa po is to create jobs, to reduce poverty by creating jobs. At third is to promote sustainable development. Niya, binigyang diin ni Consing na ang private equity ay nangangailangan ng mga skills na hindi pa available sa gobyerno, kabilang ang mergers and acquisition. Kaya naman nangampanya si Consing na maturuan o humingi rin ng kaukulang compensation para sa mga professionals na may hire para maipasok sa Maharlika Investment Corporation. At yan ang latest mula rito sa Quezon City. Balik sa inyo, Ninya. Maraming salamat, Sujin Kim.